Welcome sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, sa mga pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah sa araw na ito. Lugod namin kayong tinatanggap. Pero bago natin simulan yung ating mga pagpupulong, aanyayahan ko muna kayo na tayo po ay tumayo kung angkop po sa inyong kalagayan. Tayo ngayon ay aawit. Aawitin po natin yung song number 34 na may temang Lumakad ng Tapat. Halaw sa awit 26. Kung tayo po ay handa na, tayo po ay umalinsabay sa pag-awit. Excited na tayo mga kapatid sa mga matututunan natin sa araw na ito. Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, tatalakayin yung piliing mabuti kung kanino ka magtitiwala. At gayon din sa spiritual na hiyas, masasagot yung tanong na bakit masasabing nagtitiwala tayo kay Jehovah kapag sumusunod tayo sa mga nangunguna sa organisasyon niya. Tapos matutunghayan natin yung mga pinaghandaang bahagi ng ating mga kapatid. At sa pamumuhay bilang Kristiyano naman, tatalakayin yung temang mga kabataan, magtiwala sa mga payong makikita sa Biblia. At itutuloy natin yung pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. So umpisahan natin mga kapatid para sa unang may bahagi sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Tawagin natin si Brother Lance Pambid. Kapag gumagawa kayo ng mga desisyon, mga kapatid, lalo na kung yung desisyon na yon ay malaki, yung magiging epekto o yung life-altering decisions kung tawagin, paano po kayo nagde-decide?
malamang mga kapatid, bago tayo mag-decide, ay humihingi tayo ng advice. Minsan, baka sa mga kaibigan natin o kaya sa mga magulang natin. At minsan, baka meron tayong marinig na mga advice mula doon sa mga tao sa social media, no? O yung mga influencers kung tawagin nila. At minsan, parang tama naman yung sinasabi nila. Parang ang daling sundin. Pag sabi nila, kapag ito ang kailangan mong gawin, ito lang ang solusyon dyan. O kapag ito ang problema mo, ito yung kailangan mong gawin. Parang ang daling i-accomplish ng mga sinasabi nila, ng mga kapatid. Pero meron pa tayong mapagkukunan ng advice. Sino po ito, mga kapatid? Pwede pa po tayong humingi ng payo o ng advice mula sa Diyos ni Jehovah. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, kanino po tayo magtitiwala? Ngayon, bueno, mga kapatid, kumuha na tayo ng advice mula sa Diyos ni Jehovah, no? Gamit yung ating Biblia. Pakisuyo, mga kapatid, samahan po ninyo ako dun sa pagbasa ng Jeremias 17:5. Jeremias 17:5. Kung nariyan na po kayo, ganito pong sabi. Ito ang sinabi ni Jehovah, sumpain ng sino man na sa tao lang nagtitiwala, na umaasa sa lakas ng tao, at na ang puso ay tumatalikod kay Jehovah. Maliwanag, mga kapatid, no, na ayaw o hindi sinasang-ayunan ng Diyos ni Jehovah yung mga taong nagtitiwala lamang sa tao. At kung babasahin din natin, mga kapatid, yung doon sa Isaias 13:1 at 2. Pakisuyo, mga kapatid, basahin din natin. Isaias 30:1 at 2. Kung nariyan na po kayo, ganito po ang sabi. Kaawa-awa ang suwail ng mga anak, ang sabi ni Jehovah, na nagsasagawa ng mga planong hindi galing sa akin, na nakikipag-alyansa pero hindi sa pamamagitan ng aking espiritu, para dagdagan ng kasalanan. Pumunta sila sa Ehipto nang hindi sumasangguni sa akin, para manganlong sa proteksyon ni Paraon at sumilong sa lilim ng Ehipto. Mga kapatid, no, nakita natin, no, na kaawa-awa yung mga sa tao lamang nagtitiwala. Pero bakit po ba sila naging kaawa-awa, mga kapatid? Ano ba yung magiging kalagayan nila? Bueno, basahin naman po natin, mga kapatid, yung dun sabi sa Jeremias 17:6. Pakisuyo po, Jeremias 17:6. Ang sabi, magiging gaya siya ng punong mag-iisa sa disyerto. Hindi niya makikita ang pagdating ng mabuti, kundi titira siya sa tuyot na mga lugar, sa lupain ng asin na walang makapaninirahan. Sa nabasa nating mga teksto, kapatid, inihalin tulad sila sa isang puno sa disyerto, no? Para mas ma-imagine natin, mga kapatid, yung punong malamang na tinutukoy dito ay ito yung puno ng enebro o yung juniper tree. Ang punong ito, mga kapatid, ay dinescribe bilang tulad palumpon o shrub-like. At madalas na makikita ito sa disyerto, no? Dinescribe din ito na bansot na puno na may mapanglaw na itsura o gloomy siya. Tignan, mga kapatid, no? Kaya napaka-harsh ng environment ng punong ito. Lumalaki siya sa mabato o sa malalaking bato sa disyerto. Tapos, maliit pa siya at malungkot din siyang tignan. Kaya sa ganito inihalin tulad, mga kapatid, yung isang tao na may pusong tumatalikod kay Jehovah. Kamusta naman, mga kapatid, kung ibibigay natin yung ating tiwala sa Diyos ni Jehovah? Ano naman yung pwede nating asahan? Dito, mga kapatid, sa kasunod na talata lang, ay makikita natin kung ano ba yung pwede nating asahan. Jeremias 17:7 at 8. Kung nariyan na po kayo, basahin natin, mga kapatid. Pinagpala ang taong kay Jehovah nagtitiwala at kay Jehovah umaasa. Magiging gaya siya ng punong nakatanim sa tabi ng tubig, na ang mga ugat ay umaabot sa batis. Kapag uminit, hindi niya iyon mapapansin. Sa halip, ang mga dahon niya ay mananatiling malago.
sa taon ng tagtuyot ay hindi siya mababahala at hindi siya titigil sa pamumunga. Dito naman mga kapatid, inihalin tulad yung taong nagtitiwala kay Jehovah sa isang puno pa din. Ano? Pero anong pinagkaiba? Yung puno naman ito ay nakatanim malapit sa source ng tubig. At malamang mga kapatid na yung punong tinutukoy dito ay yung punong alamo. Ang punong ito mga kapatid ay tumutubo dun sa pampang ng mga ilog sa Syria at Palestine. Ang puno ding ito ay dinescribe mga kapatid na malaki at mayabong. At kung babasahin natin uli mga kapatid yung paragraph 8, sabi, kapag uminit, hindi niya ito mapapansin, ano? At yung dahon niya ay mananatiling malago. Sa taon din ng tagtuyot ay hindi siya mababahala at patuloy siyang mamumunga. Opo mga kapatid, kung nagtitiwala tayo sa Diyos na Jehovah, kahit may mga problema o mga pagsubok, mananatili tayong matibay, may matibay na pananampalataya at may malapit na kaugnayan sa Diyos na Jehovah. At ang lahat ng gagawin natin ay magtatagumpay. At kung titignan natin mga kapatid yung picture, po, makikita natin dyan mga kapatid na yung malaking pagkakaiba ng mga taong nagtitiwala lamang sa tao at yung taong nagtitiwala sa Diyos na Jehovah. Yung isa ay nasa tuyong lugar na walang tubig. Yung isa naman ay malago at malapit sa source ng tubig. Ngayon, ang tanong mga kapatid, kanino ninyo gustong magtiwala? Magtitiwala po ba tayo sa tao at magiging gaya nung punong inebro na laging nasa mahirap na sitwasyon o kalagayan dahil nakatanim siya sa isang lugar na tuyo? O magtitiwala po ba tayo sa Diyos ni Jehovah kung saan magiging gaya tayo nung punong alamo na malaki at malago at hindi tumitigil sa pumumunga? Ngayon mga kapatid, nasa sa atin yung desisyon, ano? Pero sana ay manutulungan tayo ng pahayag na ito na magtiwala sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat, Brother Lance Panbid, para sa pagtalakay ng paksang iyon. Ngayon, dadako naman tayo doon sa spiritual na hiyas. Tawagin natin si Father Charlie Miranda. Makisuyo ako mga kapatid sa pagbasa ng Jeremias 17:7. Sister Losong. Pinagpala ang taong kay Jehovah nagtitiwala at kay Jehovah umaasa. Maraming salamat po. Yung tanong po natin dyan sa teksto na yan, bakit masasabing nagtitiwala tayo kay Jehovah kapag sumusunod tayo sa mga nangunguna sa organisasyon niya? Sister Gomez, pakisuyo. Si Jehovah po ay Diyos na matuwid. Lahat ng kanyang utos ay tama. Kaya dapat lang tayong sumunod sa kanya at sa mga nangunguna sa kongregasyon. At higit sa lahat, mapapakita natin na tayo ay buong pusong nagtitiwala kay Jehovah. Maraming salamat po. Sister Miranya. Dahil kay Jehovah ang kautusan po yung kaayusan sa pangunguna sa organisasyon. Kaya kung sumusunod tayo sa mga pinagkatiwalaan niya, sumusunod tayo kay Jehovah. Gayon din, makakaasa po tayong hanggang ngayon, katulad ng nasa Gawa 16:4 and 5, maingat na sumusunod yung governing body sa pagbibigay ng tagubilin at spiritual na pagkain sa organisasyon. At tinitiyak naman ng mga elder na nasusunod ito sa kongregasyon. Maraming salamat po. Sister Miti Barin. Sa Gawa 16 ng kapag sinusunod ng mga kongregasyon ng mga tagubili na ibinibigay ng mga nangunguna, lumalakas ang pananampalataya nila at dumadami ang mga alagad. Ipinapakita nito na yung
mabuting resulta ng pagtitiwala sa paraan ni Jehovah ay sumusulong. Maraming salamat po sa punto. Sister Moscosa. At kapag pinag-iisipan po natin na ang mga nangunguna sa atin, bagaman sila ay kagaya nating mga di perpekto, bago po nila pagdesisyonan ng isang bagay na makakaapekto sa kongregasyon, nananalangin po muna sila para hingin yung gabay ng banal na espiritu ng Diyos. Ginagawa nila ito para mapangalagaan ng bayan niya ng mahusay dahil alam ng tapat ng mga alalaking ito na mananagot sila sa Diyos sa paraan ng pangangasiwa nila. At nagtitiwala si Jehovah sa tapat ng mga lalaking ito. Kaya naman may papakita natin kay Jehovah na nagtitiwala tayo sa Kanya kapag nakikipagtulungan tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan niyang mga laga sa atin. Maraming salamat po. Dako tayo sa ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Gaton. Nagbabala po yung 17.9 na ang puso ay mapandaya. Pero nagbigay din ito yung G's naman ng patnubay para makaiwas tayo madaya ng puso natin. Sinabi doon na si Jehovah ay sumusuri ng puso natin. Kaya matutulungan ako nito kung na suriin din yung puso ko gamit yung Biblia para makagawa ng matatalinong desisyon. At katulad ng binabanggit sa dulo, ibibigay ni Jehovah yung nararapat na landasin sa akin. Maraming salamat po. Brother Alboro. Isiyo. Nagtitiwala at umaasa kay Jehovah ay pagpapalain. Gustong-gusto ko itong teksto sa 17:7 ng Jeremias. Kung atin pang palalawakin, karapat-dapat lang talaga na tayo magtiwala kay Jehovah. Hindi sa mga tao. Ang buhay ng tao, lumilipas yun, namamatay sila. At saka, sino ang may lalang ng langit at lupa? Si Jehovah. Sa lahat ng bagay, pati buhay natin, si Jehovah. Kaya doon tayo magtitiwala. Yan ang binanggit sa 146 ng awit. Basahin natin yung 3, 4 hanggang sa matapos yun. Maganda pa kasabi doon sa katangian ni Jehovah na dapat tayo magtiwala sa Kanya. Maraming salamat po. Sister Villamor. Nagustuhan ko po yung Jeremias 17:10. Pinapaalala po nito na hindi lang panlabas na kilos ang tinitingnan ni Jehovah, kundi pati ang puso natin at ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay. Kaya natutunan ko po na lagi ko dapat nasuriin ang sarili ko at siguraduhin tama ang motibo ko sa lahat ng ginagawa ko. Nakakapagpatibay din po na nakikita ni Jehovah ang lahat ng pagsisikap natin kahit na hindi po yun napapansin ng ibang tao. Maraming salamat po. Sister Ocpemia. Minsan nagiging padalos-dalos ang puso kapag nagdedesisyon dahil sa emosyon. Kaya nagiging totoo po yung nakaulat sa Jeremias 17:9. Madaya ito at desperado. Napaalalahanan ako nito na bago magdesisyon, manalangin muna para sa karunungan, pag-aralan ng Biblia at suriin po ang motibo at patuloy na magtiwala sa tulong ni Jehovah. Maraming salamat sa punto na yan. Sister Sherdan. Nagustuhan ko po yung Jeremias 16:17 kasi pinapaalala nito na nakikita ni Jehovah lahat ng ginagawa natin at wala tayong maitatago sa Kanya. Although tila warning ito para ipakita na wala tayong maitatago kay Jehovah kahit pagkakamali natin, pwede rin natin itong tingnan bilang encouragement na nakikita at napapansin ng Diyos na Jehovah yung mga pagsisikap nating maging tapat sa Kanya kahit walang nakakakita. Maraming salamat. Sister Regine. Sa Jeremias 16:17, mas lalo ko pong napahalagahan na kapag nagbabasa ako ng Bible, mahalagang unawain ng mabuti ang mga binabasa ko at kung ano yung gusto ni Jehovah na ituro sa atin.
Kapag inunawa ko ang dahilan at konteksto ng mga ito, mas makikilala ko kung paano mag-isip si Jehovah. Pero kung hindi ko pag-isipang mabuti, pwede kong ma-misinterpret at magkaroon ng maling idea tungkol dito. Kaya gusto ko pong sikapin na huwag magmadali habang nag-aaral, maglaan ng time para makapagbulay-bulay at gumamit ng mga study aid para mas malinaw kong maintindihan at may apply ko ito sa buhay ko. Maraming salamat po. Sister Tisara. Sa Jeremias 16:12 po, pinapakita na hindi nalulugod ang Diyos na Jehovah sa mga taong matitigas ang ulo at hindi sumusunod sa Kanya. Dahil hindi tayo sakdal, hindi lahat ng nasa puso natin ay makakabuti o tama para sa atin. Kaya maling-mali po yung katagang kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Kaya sa halip po na sundin yung kung ano lang yung nasa puso ko, sisikapin ko pong maging maingat sa mga iniisip at ginagawa ko. At palaging magpapagabay sa Diyos na Jehovah sa tuwing gagawa po ako ng desisyon. Maraming salamat po. Brother Julito Biton. Binabanggit po sa Jeremias 17:9, ang puso ay higit na mapandaya kaysa anumang bagay at desperado. Maaari tayong dayain ng ating makasagisag na puso at udyukan tayong ipagmatuwid ang isang landasing salungat sa kalooban ni Jehovah. Paalaala ito sa akin na kapag nag-aaral ang Biblia, dapat kong suriin ang aking pag-iisip at pagkilos. Mahalaga din na sasabihin sa panalangin ang aking mga alalahanin, damdamin at hangarin. At gayon din, regular na dumalo sa mga pulong para mas maunawaan yung mga simulain sa Biblia at tatanggap ng mahalagang paalaala para masuri ang aking mga intensyon. Maraming salamat po. Sister Barin. Sa 16:2 po, katulad ni Jeremias, maraming kapatid yung isinantabi yung natural na kagustuhan nila na mag-asawa o mag-anak para mas makapaglingkod kay Jehovah. Nagtitiwala po kasi sila kay Jehovah na sinaharap, magkakaroon din sila ng maraming pagkakataon para gawin po iyon. Masusuportahan ko po sila kung magbibigay po ako ng personal na komendasyon at na hindi po ipapadama na may kulang po sa kanila. Maraming salamat po. Sister Barin. Sa 17:9, sabi po doon, mapanin lang ang puso. Pero sa kasunod na talata sa verse 10, sinasabi naman doon na hindi tayo agad hinahatulan ng Diyos na Jehovah, kundi sinusuri niya yung kaloob-looban natin. Kaya pinapakita po nito na alam ni Jehovah yung pagkakaiba ng ating tunay na motibo at yung kahinaan naman natin. Kaya makakatiyak po tayo na makatarungan at maunawain yung paraan ng paghusga niya sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi. Maraming salamat, Brother Charlie Miranya, sa bahaging yon. Ngayon, dadako tayo sa mga estudyante. Pero bago yon, sasamahan muna ng group number 5, yung ating nasa second hall. Para sa unang may bahagi, ito yung pagbabasa ng Biblia. Babasahin sa atin yung Jeremias 17:5 hanggang 18. Ating tawagin si Brother Jesse Priya. Ito ang sinabi ni Jehovah. Sumpain ang sinuman sa mga tao lang nagtitiwala, sa umaasa sa lakas ng tao, at sa puso na tumatalikod kay Jehovah. Magiging gaya siya ng punong nag-iisa sa disyerto. Hindi siya makikita ang pagdating ng mabuti, kundi titira siya sa tuyot na mga lugar sa ilan. Sa lupain ng asin na walang makapaninirahan. Pinagpala ang taong kay Jehovah nagtitiwala at kay Jehovah umaasa. Magiging gaya siya ng punong nakatanim sa tabi ng tubig na ang mga ugat ay umaabot sa batis. Kapag uminit, hindi niya iyon mapapansin
Sa halip, ang mga dahon niya ay mananatiling malago. Sa taunang tagtuyot ay hindi siya mababahala. Hindi siya titigil sa pamumunga. Ang puso ay higit na mapandaya kaysa sa anumang bagay at desperado. Sino ang makakaunawa rito? Ako si Jehovah ay sumusuri sa puso, sumusuri sa kaloob-looban ng isip, para ibigay sa bawat isa ang nararapat sa landasin niya ayon sa bunga ng ginagawa niya. Gaya ng pardis na lumililim sa hindi niya itlog, ganoon ang taong nagkakamal ng kayamanan sa pandaraya. Iiwan siya nito sa kalagitnaan ng buhay niya at sa bandang huli, mapapatunayan siyang hangal. Isang maluwalhating trono na dakila mula sa pasimula, ang santuaryo natin. O Jehovah, ang pag-asa ng Israel. Lahat ng umiwan sa iyo ay mapapahiya at ang mga abustata sa iyo ay mapapasulat sa alabok dahil iniwan nila si Jehovah, ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Pagalingin mo ako, O Jehovah, at gagaling ako. Iligtas mo ako at maliligtas ako. Dahil ikaw ang pinupuri ko, may mga nagsasabi sa akin, nasaan ang salita ni Jehovah? Mangyari naman iyon, pero hindi ako huminto sa pagsunod sa iyo bilang apostol. At hindi ko inasam ang araw ng kapahamakan. Alam na alam mo ang lahat ng salitang lumalabas sa bibig ko. Mangyari lahat ng iyon sa harap mo. Huwag mong hayaan makadama ako ng matinding takot. Ikaw ang kanlungan ko sa araw ng kapahamakan. Mapapahiya nawa ang mga umuusig sa akin, pero huwag mo sanang hayaan na mapahiya ako. Matakot nawa sila, pero huwag mo sanang hayaan matakot ako. Pasapitin mo sa kanila ang araw ng kapahamakan at durugin mo sila sa lubusang kong puksain. Maraming salamat. Sinubaybayan po natin si Brother Priya sa Aralin 5. Ito yung tumpak na pagbabasa. Bakit ba mahalaga yung tumpak na pagbabasa? Siyempre, para maihatid natin ng tumpak yung ating mensahe. Yan. Mahalaga na mabasa natin ng malakas at eksakto kung ano yung nasa pahina. So, paano ba natin magagawa yon? Siyempre, napakahalaga ng paghahanda. Preparation, no? Napakahalaga nun. Yan yung tamang paggrupo-grupo ng salita. Yan. Tapos, yung mga word, dapat wala tayong nalalaktawan. At sabi, so sinusunod natin yung bantas. At doon sa sumunod, bigkasin ng tama ang bawat salita. So, napakahalaga na mabigkas natin yung salita ng tama. Kung nahihirapan tayo, pwede tayong makinig ng audio recording para mabasa natin yun ng tumpak. At sumunod, yung magsalita ng malinaw. So, mahalagang bigkasin natin ng mabuti yung ating salita. May buka natin yung ating bibig. Huwag tayong yuyuko. So, nakita natin yun sa bahagi ni Brother Jesse. Talagang naikapit niya yung mga, yung araling ito. Kaya maraming salamat, Brother Priya. So, dadako na tayo doon sa susunod na bahagi sa maging mahusay sa ministeryo. O, dito tayo sa pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ang setting nito, bahay-bahay, ipakita at talakayin, pero wag i-play, ang isang video mula sa toolbox ng pagtuturo. Itatanghal sa atin ito ni Sister Serdan at ni Sister Gomapas. Hi ate, good morning. Kamusta ka? Okay lang, ikaw? Okay lang din po. Ako po pala si Angel. Pwede ko bang malaman yung name mo? Sure, ako naman si Regine. Nice to meet you, Ate Regine. Napansin niyo rin po ba, itong mga nakarang araw, parang ang dami pong nangyayari sa paligid natin, no? Tapos kung ano-ano pa pong information yung nakikita natin online. Minsan parang nakaka-overwhelm din po, no? Totoo, ang dami talagang nangyayari sa ngayon.
Opo, tama ka dyan. Tsaka kapag may mga hindi naman po inaasahang pangyayari, saka naman tayo napapaisip tungkol sa buhay. Halimbawa, bakit po kaya may mga pagdurusa? O ano kaya yung naghihintay sa atin sa future? Kayo rin po ba ganun din yung naiisip nyo? Oo naman, minsan naisip ko din talaga yan. At lahat naman po talaga tayo naghahanap din ng sagot. Pero kayo po ba, saan po kayo kumukuha ng sagot sa mga ganyang tanong? Actually, nagbabasa ako online or nanghihingi ako ng advice sa mga kaibigan ko. Doon lang ako kumukuha ng idea. Naintindihan ko po. Wala rin naman pong masama ron, pero dahil iba-iba yung opinion ng mga tao, hindi talaga natin alam kung alin yung tama. Kaya may gusto po sana akong i-share sa inyo na maikling video. Ang title po nito, Saan mo makikita ang sagot sa mahalagang tanong sa buhay? Ang ganda po ng video, no? Kayo rin po ba may mga ganong tanong? Oo, minsan napapatanong lang ako kung ano ba talaga yung purpose ng buhay ko. Minsan nakakapagod kasi talaga. Magandang tanong po yan. Pero gaya po nung nasa video, saan daw po natin makikita yung sagot? Sa Biblia daw? Bakit po kaya sa Biblia makikita yung sagot? Kanino po ba galing yung mga nakasulat doon? Sa Diyos? Yun, tama ka. Base rin po dun sa video, paano po ba dinescribe yung Diyos dun sa video? Sabi, siya daw yung may lalang at saka siya yung mas marunong kaysa sa ating mga tao. Ayun, exactly po. Yung Bible po kasi, parang manual po natin yan sa buhay na Diyos po yung nagsulat. Dahil siya yung may lalang, siya po yung pinaka nakakaalam kung ano yung mabuti sa atin at kung paano tayo magiging tunay na masaya. Kaya may mga sagot man tayong makikita sa mga tao, filosofiya, hindi na po natin kailangang mag-rely doon. Tsaka maganda man po yung pakinggan, pero yung Bible talagang sure na sure yung sagot doon dahil Diyos mismo yung pinagmulan nun at tinutulungan din tayo ng Diyos, gaya ng binanggit dun sa Isaiah 48:17. Oo nga no, alam mo, tama ka. Ayos lang po ba kung balikan ko po kayo ate next week? Mga ganitong oras at araw din po. Tapos sasagutin ko po yung tanong na gusto nyong masagot. Gamit po yung Bible. Oo naman, sure, okay lang. Ayun, salamat ate sa time nyo ha. See you po. Ayun, maraming salamat, no? Sister Sir Dan at si Sister Gomapos. So, sinundan natin si Sister Sir Dan doon sa Aralin 5, no? Number 5. No? Doon sa aralin na maging mataktika. Kung wala namang mali sa sinabi niya, sang-ayunan siya at komendahan. Kapag tayo kasi ay nangangaral, naghahanap tayo ng ng common ground sa ating pakikipag-usap. No? Kasi pag kinontra kagad natin yung ating kausap, so may stop yung ating pakikipag-usap sa kanya. Kaya pwedeng gawin, baka tama naman yung kanyang sinasabi, komendahan. So nakita natin doon sa bahagi ni Sister Sir Dan na naghanap sila ng common ground na pag-uusapan nila. Yung kanyang kausap ay naniniwala na yung Biblia ay salita ng Diyos. Kaya doon sila nag-focus. At yun, nagkaroon na ng common ground at mababalikan na ngayon o may pagpapatuloy niya ngayon yung pakikipag-usap doon sa kanyang householder. Kaya maraming salamat, no, Sister Sir Dan, at naikapit mo yung aralin. Ngayon, dadako naman tayo doon sa susunod na may bahagi. Ito naman ay house to house din. Mag-alok ng pag-aaral sa Biblia. Ayan, ating sundan si Sister Lara Pambid, kasama niya si Sister Sheen Barin. Salamat po uli sa pagpapatuloy. Ako po pala si Lara. Napapansin ko po kasi na marami ngayon ang nahihirapan magkaroon ng tunay na kapayapaan dahil sa dami ng iniisip at sa mga problema. Sa tingin niyo po kaya, posible pa po kayang maging masaya ang isang tao kahit maraming hamon sa buhay? Parang sa totoo lang, ang hirap niyan. Kasi ako parang ginagawa ko, nagbabakasyon na lang ako para hindi ko na lang maisip mga problema ko. Pero pagdating sa bahay, back to reality na lang ulit. Opo, tama po kayo dyan. Sobrang nakaka-relate. Kaya po, dala po namin ngayon ang isang nagpapalakas ng loob na message mula sa Bible. Gusto po sana basahin sa inyo. Okay, kung okay sa inyo. Maikli lang naman. Oo, okay lang. Dito po sa Filipos 4, 6 at 7. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay at ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong puso at sa inyong pag-iisip.
Napakaganda po nito dahil ipinapakita po nito na gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan at iniingatan niya tayo kahit marami pa tayong problema. Maganda nga yan. Parang nakakagaan talaga ng loob. Kaya po sa pagdalaw namin ngayon, pinapakita po namin kung paano makakatulong ang Bible na maharap ang mga stress at iba pang mga problema at kung paano tayo aakayin ng Bible para makagawa ng mas matatalinong desisyon para maiwasan ang mas malalang mga problema. Maganda yan yung mission nyo na yan. Kasi siguro kung maraming tao din yung makakaalam ng tungkol sa Bible, makakatulong din yun sa mga problema nila. Totoo po yan. Kaya meron po kaming inaalok na libreng pag-aaral sa Bible. Maikli lang po ito, siguro mga 15 to 20 minutes. At maaaring pong gawin sa oras na convenient sa inyo. Wala po itong bayad at pwede po nating ipagpatuloy. Depende pa rin po sa desisyon nyo. Sa susunod po, pwede din natin pag-usapan ang sagot sa Bible na sa tanong na, ano ang layunin ng Diyos para sa atin at paano tayo magkakaroon ng tunay na pag-asa? Mukhang interesting. Sige, okay naman ako doon. Kaso, okay lang ba walang obligasyon? Hindi ako magiging katulad nyo din. Natutuwa akong marinig na interested po kayo. Kailan po kayo pwede mabisita ulit? Mas okay po ba sa inyo ang hapon o umaga? Mas okay siguro sa akin yung hapon. Tsaka weekends na lang, mga Sunday siguro kasi mas yun wala na masyadong ginagawa. Sige po. Okay lang po ba na makuha ninyo? Ay, Sheen pala ako. Ate Sheen na lang. Ayun, maraming salamat po sa time niyo, Ate Sheen. Babalik po kami ni Ma'am sa Sunday 5 p.m. Bye po. Sige, salamat. Ayun, maraming salamat. Sister Pambid at saka si Sister Barin. Sinubaybayan natin si Sister Pambid doon sa Aralin 7, yung pagiging matyaga doon sa number 4. So nakita natin sa bahagi na nakapag-alok siya ng pag-aaral sa Biblia. Doon sa Aralin naman, sa Aralin 7 na magiging matyaga, number 4, makipag-appointment. Kapag tayo nangaral, huwag natin kakalimutan yan. So mahalaga na makapag-appointment tayo kung kailan natin siya babalikan. So anong gagawin natin? Bago matapos yung pag-uusap, alamin muna natin kung kailan siya pwedeng makausap uli. At kapag nagsabi siya, sikapin nating balikan kung ano yung napag-usapan natin na oras at araw. Nababalikan natin siya. So naikapit yon ni Sister Pambid. Maraming salamat sa inyong bahagi. Ngayon, dadako naman tayo doon sa huling bahagi, paggawa ng mga alagad. So, Sumario, Aralin 19, ano ang natutunan mo? At yung subukan ito. Bahagi ito ni Brother Rod Hakilmak, saka si Brother Romel Ellen. Atin silang subaybayan. Natapos na po tayo kay Romel sa Aralin 19. Tunay ba na Kristiyano mga saksi ni Jehovah? Ngayon, tatalakayin natin itong sumaryo. Ano ang natutuhan mo? Mayroong 3 tanong po ito. Sa unang tanong, bakit kaya namin ginagamit ang pangalang saksi ni Jehovah? Ang mga mananamba ni Jehovah ay tinatawag niya ng mga saksi kasi sinasabi nila ang katotohanan tungkol sa Kanya. Sa Isaiah 43:10, sinabi ng Diyos sa bayan niya na kayo ang mga saksi ko. Tama po kayo, Kuya. Pwede niyo po babasahin yung teksto na Isaiah 43:10 para di natin makalimutan? Sa Isaiah 43:10, ang sabi, kayo ang mga saksi ko, ang sabi ni Jehovah. Oo, ang lingkod ko na aking pinili, para makilala ninyo ako at manampalataya kayo sa akin, at maunawaan ninyo na hindi ako nagbabago. Bago ako ay walang Diyos na ginawa at wala ring iba na kasunod ko. Salamat po Kuya sa pagbasa. At sa Apokalipsis 1:5, si Jesus ay tinawag na ang tapat na saksi. Kaya noong 1931, ginamit namin ang pangalang saksi ni Jehovah at pinagmalaki namin ang pangalang ito. Dito na tayo Kuya sa pangalawang tanong. Paano namin ipinapakita na mahal namin ang isa't isa? Kapag mayroong saksi ni Jehovah ang nangangailangan sa isang lugar, tinutulungan agad ang mga kapatiran nila sa iba't ibang bansa. Totoo yun, Kuya Romel. Katulad sa pinakita sa video, tumulong sila sa iba't ibang paraan. Yung nawala ng tirahan, pinatuloy nila sa kanilang tirahan.
Binigyan nila ng praktikal na tulong, binigyan ng damit, pagkain at iba pang pangangailangan nila. Bakit kaya ginagawa nila yun, Kuya Romel? Dahil ipinapakita nila ang tunay na pag-ibig sa isa't isa, lalo na sa mga nangangailangan. Dito na po tayo sa pangatlong tanong. Sa tingin mo, tunay na Kristiyano ba ang mga saksi ni Jehovah? Sa ibang salita, sa sarili mong obserbasyon, tunay ba na mga Kristiyano ang mga saksi ni Jehovah? Oo naman. Bakit sigurado ka? Anong napansin mo sa kanila? Napansin ko na lahat ng paniniwala at mga itinuturo nila ay galing talaga sa Biblia. At dahil doon, ipinapakita nila ang pag-ibig sa isa't isa. Tama, Kuya. Gaya ni Jesus, palagi niyang ginagamit ang salita ng Diyos, ang Biblia, sa pagtuturo. Ganyan din ang mga tunay na Kristiyano sa ngayon. Lahat ng tinuturo nila ay base sa Biblia, hindi sa sarili nilang kaunawaan. At pinakita din nila sa kanilang pamumuhay na tunay na Kristiyano sila. Ayun, Kuya, natapos din tayo sa sumaryo. Sa baba niyan, Kuya, may nakalagay po na subukan ito. Pakisuyuan ko po sana kayong basahin yan, Kuya Romel. Sabi dito, tanungin ng isang saksi ni Jehovah kung bakit siya kumbinsido na sa kanila ang katotohanan. Salamat sa pagbasa, Kuya. Sa pag-attend po natin ng pulong, Kuya, pwede po yan itanong sa ibang saksi. At sa huli po, Kuya, dito po sa tignan din, pumili po kayo dyan, Kuya, ng gusto nyong basahin o panoorin. Ito na lang sigurong karaniwang mga tanong tungkol sa mga saksi ni Jehovah. Maganda po yan, Kuya. Sa susunod na pag-aaral natin, Kuya, ikwento niyo po sa akin kung saan po kayo napatibay. Sige, Rod. Salamat. Salamat din po, Kuya. Maraming salamat, no, Brother Hakilmak at Brother Helen. So, sinubaybayan natin si Brother Hakilmak doon sa Aralin 11, no, sa number 3. Huwag magsalita ng magsalita. Ayan. Kasi kapag tayo ay nagtuturo, kasi Bible study yon, mahalaga na imbis na sabihin natin o lahat ng alam natin tungkol doon sa paksa, pwede natin siyang tanungin ng tanungin. May kinalaman doon sa ating pinag-aaralan. So nakita natin yun sa bahagi ni Brother Hakilmak, ano? Tinatanong niya ng tinatanong yung kanyang Bible study. So hayaan natin na sumagot yung ating Bible study. At kapag hindi pa niya nakukuha yung punto, pwede ulit tayong magbangon ng mga tanong. At syempre, sabi dito, yung sagot niya, mahalaga na may ayon natin sa sinasabi ng Biblia. So maraming salamat, ano? Brother Hakilmak, doon sa inyong bahagi. Nais niyo bang pasalamatan, mga kapatid, yung gumanap ng mga bahagi sa araw na ito? Ayan. Ngayon, tadako na tayo sa susunod na bahagi ng ating pagpupulong. Ito yung pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yon, inayahan muna ang lahat kung ang pumuli sa inyong kalagayan na tayo pumuli ay aawit, aawitin natin yung awit bilang 54 na may temang ito ang daan. Halaw sa Isaiah 30, 20, tsaka 21. Kung tayo po ay handa na, tayo po ay umalinsabay sa pag-awit.
Para sa bahaging mga kabataan, magtiwala sa mga payong makikita sa Biblia. Ating tawagin si Brother Rafael Santiago. Yamang ito'y pagtalakay. Welcome sa inyong mga pinagandang mga komento, mga kapatid. Pero pansinin natin na sa ulat ng Genesis 3:1, ipinakita doon na pinonterya ni Satanas o nung ahas yung mas bata sa mga nilalang ni Jehovah, si Eva. At ganyan-ganyan din ang ginagawa ni Satanas at ng sistema nito sa mga kabataan sa ngayon. Bakit? Ang dahilan, wala silang gaanong karanasan. Ngunit, kung isa kang kabataan, malamang na madalas kang makaranas ng mahirap na sitwasyon. Nangyayari yan sa mga kabataan natin, sa paaralan. At kung magtitiwala kayo sa salita ng Diyos na Jehovah at sa Diyos na Jehovah mismo, may iwasan mo ang masasamang resulta ng mga maling desisyon. Pag-uusapan natin yung ilang mga kalagayan sa gabing ito. Tapos mag-iisip kayo ng mga teksto o ulat sa Biblia na kagayang-kagaya noon. Bakuhan na natin yung unang tanong. Pinagtatawanan ka ng mga kaklase mo kasi naiiba ka sa kanila. Meron ba kayong naalalang ulat sa Biblia o teksto? Sige, pwede kahit hindi kabataan o lampas na sa kabataan. Para sa lahat. Ayun, Brother Villamor. Ang gandang halimbawa po yung ulat ni Noe. Habang itinatayo niya yung arka at ipinapangaral yung babala ni Jehovah, pinagtatawanan at kinukutsa lang siya ng mga tao. Pero hindi po siya nagpadaig sa opinyon ng iba. Sa halip na natili siyang tapat at patuloy na sumunod kay Jehovah. Kaya kapag pinagtatawanan tayo ng iba, di kaya mga kaklase natin dahil naiiba tayo, makakayanan din nating manatiling tapat kung tutularan po natin yung pananampalataya ni Noe. Ayun, salamat. Tama yan, Meron pa kayong nakita ng mga ulat sa Biblia? Sige po, Sister Calara. Makatulong yung nakaulat sa Mateo 5:11 na nagpakita na maging masaya tayo kapag inuusig o pinupuna tayo dahil sa paggawa ng tama. Ipinaalala nito na mahalaga ang pagsang-ayon ni Jehovah kaysa opinyon ng ibang tao. Ito yun, Maraming salamat. Makuha mo yung pabor ng mga tao. Doon sa 1 Pedro 3:16, binanggit doon na magtaglay kayo ng isang mabuting budhi. Pwedeng itanong ito ng isang kabataan sa kanyang sarili. Kung sunuran ako sa karamihan, ano kaya magiging resulta mo nito sa akin sa bandang huli? Baka nga pansamantalang makuha mo ang loob nila. Pero sa katagalan, ano kaya ang madarama mo? Okay lang ba na mawala ang pagkatao mo para lang matanggap ng mga kaklase mo? Pinaalalahanan din tayo ng Exodo 23:2 sa unang bahagi. Huwag kang susunod sa karamihan sa paggawa ng masama. Okay, so dakuan na natin yung ikalawa. Wala kang mahanap na kaedad mo sa kongregasyon ninyo na pwede mong maging kaibigan. Ayun, marami. Nagtaas. Sister Gomez. Pwede ko pong alalahanin yung ulat po tungkol kina Ruth at Noemi. Ipinapakita po ng halimbawa nila na hindi hadlang yung agwat ng edad sa pagkakaroon po ng tunay na kaibigan. Kaya kung wala po akong kaedad sa kongregasyon na mahanap, pwede pa rin po akong magkaroon ng kaibigan na mas matanda o mas bata po sa akin. Ang mahalaga ay pareho po naming mahal si Jehovah. So yun, maraming salamat, Sister Gomez. Karagdagan, Sister... sige, sa likod. Muscosa.
Napatibay po ako sa halimbawa na Jonathan at David sa unang Samuel 18:1. Kahit hindi sila magkaedad at magkaiba ang kalagayan nila sa buhay, naging malapit silang magkaibigan. Kaya natutuhan ko po na kahit na hindi hadlang ang edad para magkaroon ng tunay na kaibigan, kahit po walang kaedad ay pwede pa rin po magkaroon ng mabubuting kaibigan basta pareho kaming nagmamahal kay Jehovah at gusto naming mapalapit sa Kanya. Ayun, maraming salamat. Yung age gap nitong dalawang ito ay 30 years. Itong yung binanggit ni Sister Moscosa, sina Jonathan at David. Pero hindi naging hadlang iyon para sila ay maging matalik na magkaibigan. At sinuportahan ni Jonathan, yung pinili kasi ni Jehovah si David na kahalili ng kanyang ama bilang hari, susunod na hari. Sinuportahan niya si David. Meron pa kayong gustong karagdagan punto, Sister Lusong? Naalala ko po yung 2 Korinto 6:12 at 13 na hindi dapat natin limitahan yung ating sarili sa pagpili ng kaibigan lalo na sa kongregasyon, kundi buksan natin yung puso nating mabuti at magpalawak, hindi lang mga kaedad natin, kundi kahit anong edad pwede natin maging kaibigan. Magandang punto yun, magpalawak. Salamat. Sister Adita, sige. Naalala ko rin po yung awit 119:63. Sabi po doon, kaibigan ako ng lahat ng natatakot sa iyo at ng mga sumusunod sa mga utos mo. Kaya malinaw doon na yung pakikipagkaibigan natin, hindi yun na-measure ng edad. Maraming salamat, Sister Serdan. Dito sa harapan, Sister Gaton. Natutunan ko po sa Kawikaan 17:17 na para magkaroon ng isang tunay na kaibigan, dapat maging kaibigan din ako na umiibig sa lahat ng panahon. Nang sa gayon, yung kaibigan ko din, ganun din yung ipapakita nila sa akin. Okay, so dakuan na natin yung salamat. Dakuan na natin yung 3 tanong. Gamit ang phone o social media, gustong maging mas malapit sa iyo ng classmate mo. Okay, Sister Tio. Maganda po yung nakaulat dito sa Kawikaan 22:3. Sabi po dito, nakikita ng matalino ang panganib at nagtatago. Kung napapansin po natin na gusto na maging masyadong malapit ng classmate natin gamit yung chat or social media, magiging matalino po tayo kung magtatakda tayo agad ng hangganan bago pa po humantong sa sitwasyon kung saan maaari niya tayong maimpluwensyahan o masira yung kaugnayan natin kay Jehovah. Salamat. Sister Serdan. Sa unang Korinto 15:33, ipinaalala ng tekstong ito na malaki ang epekto ng mga taong lagi nating nakakausap. Kaya tutulong ito para maging maingat tayo sa pakikipag-chat at sisiguraduhin natin hindi tayo mabilis na mahihikayat sa mga bagay na trending para lang na magustuhan ng iba kasi pwedeng hindi agad natin makita yung masamang epekto nito. Pero unti-unti na pala itong nakakasama sa espiritualidad natin. Maraming salamat po. Sister Barin, Sharina. Maganda rin po yung sa Kawikaan 13:20. Sabi doon, ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, pero yung sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Kaya hindi po lahat ng gustong maging close sa atin, may magandang impluwensya. Pipiliin natin yung mga friends na tutulong sa atin na maging malapit sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Okay. Alam ko marami kayong gustong isagot, pero dahil limitado yung oras natin, basahin ko na yung susunod na tanong. Sinabi ng teacher mo sa iyo na hindi sulit sambahin si Jehovah pagka-graduate mo. Sister Bobares. Pwede po nating alalahanin si Moises. Mas pinili niya po kasi maglingkod sa Diyos na Jehovah kaysa piliin yung kayamanan ng Ehipto. Dahil mas mahalaga po sa kanya yung gantimpala ni Jehovah. Kaya sa Kawikaan 10:22, yung pagpapala po ni Jehovah ang nagpapayaman at hindi ito nagdadala ng kapigatian. Kaya mas sulit po na maglingkod sa Diyos na Jehovah. Salamat. Sister Barin. Si Pablo rin po naranasan niya na magkaroon ng mataas na edukasyon at magprominenteng posisyon sa sanlibutan. Pero sa Filipos 3:8, itinuring niya po itong basura
at tinalikuran niya po ito para makuha yung pabor ni Kristo. Kaya nakita niya po na mas makabuluhan yung buhay niya nang magkaroon siya ng magandang kaugnayan sa Diyos ni Jehovah. Salamat. Maganda yung nabanggit ni Sister Barina, no? Si Pablo. Ano ba yung educational background ni Pablo? Batay doon sa gawa 22:3. Nabasa niyo ba iyon, mga kapatid? Gawa 22:3. Sister Pangbid? Si Pablo ay merong mataas na pinag-aralan, isa siyang abogado. Pero pinapaalala sa atin ng Jeremias 17:5 na susumpain yung mga taong nagtitiwala sa tao at umaasa sa lakas ng tao, pero ang puso ay lumalayo naman kay Jehovah. Kaya pinapaalala nito sa atin o pinagtitibay nito na hindi tayo dapat na dumipende sa karunungan ng tao sa higher education, kundi mas dapat tayong laging umasa sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat po. No? So, tinuruan siya doon sa paanan ni Gamaliel. Ayon doon sa teksto. Isipin niyo yun, ano? Prominenteng guro si Gamaliel nung panahon ni Pablo. Pero, gaya na nasabi kanina ni Sister Shin Barin, tinuring niyang basura yung natamo niya sa sanlibutan ito. Matamo niya lang ang Kristo. Kaya sulit yung natamo niya. Okay, no? Kasi naging apostol siya ng mga bansa. So, pagkakataon nating panoorin ang isang whiteboard animation. Ang tema, talaga bang matutulungan ka ng Biblia? Pakisuyo sa pag-play. Habang lumalaki ka, makakaranas ka ng stress at pressure. Anong makakatulong sa'yo? Napakaraming tao ngayon yung nagbibigay ng payo tungkol sa iba't ibang bagay. Pero sa dinami-rami ng nagpapayo, saan mo mahahanap ang pinakamaaasahan? Yung hindi ka maiisahan. Ang sagot? Sa Biblia. Pero teka, di ba ang tagal nang nasulat ng Biblia? Ang luma na nito. Oo, pero galing sa Diyos ang laman nito at di naluluma ang karunungan niya. May mga prinsipyo dito na tutulong sa'yo na makagawa ng tamang desisyon at maharap ang mga problema. May mga karakter din sa Biblia na baka kapareho mo ng sitwasyon. Nahihirapan ka bang makipagkaibigan? Pwede mong tularan si Ruth. Magandang halimbawa niya sa pakikipagkaibigan. Hindi siya makasarili at may empatsya siya. Hindi magkaedad sina Ruth at Noemi. Magkaiba rin sila ng pinagmulan. Pero nang may problema si Noemi, hindi siya iniwan ni Ruth. Lagi niya tong inaalalayan at talagang nagmamalasakit siya. Totoo ang kwento ng buhay ni Ruth at isa lang siya sa mga karakter sa Biblia na makakatulong sa atin. Nahihirapan ka bang makasundo ang mga kapamilya mo? Matuto kay Jacob. Magandang halimbawa siya sa pakikipagpayapaan. Kung pinipressure ka namang makipag-sex, tularan ang magandang halimbawa ni Jose. Tumakbo siya palayo sa tukso. Sinasabi sa Isaias 48:17, Ako, si Jehovah, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka. Nagbigay ang Diyos ng napakaraming payo sa atin. Makakatulong to para maharap ang mga problema at tukso. Mababasa ang lahat ng yan sa Biblia, na available sa jw.org o sa hard copy. Kung babasahin mo ang Biblia, siguradong magiging mas masaya ang buhay mo. Ano ang natutuhan mo sa video? Sige, Sister Moscosa. Natutuhan ko po na mas makakatulong ang mga payo at prinsipyo sa Biblia kaysa sa mga payong nakikita lang sa internet. Matutulungan po ako ng Biblia na makagawa ng tamang mga desisyon na kapagpatibay rin po ang mga halimbawa ng mga tauhan sa Biblia. Dahil marami sa mga pinagdadaanan nila ay katulad din ng mga nararanasan natin sa ngayon. Kaya kapag may problema o may kailangan akong pagdesisyonan, sa Biblia po ko hihingi ng payo at gabay.
Maraming salamat. So, subukan ito. Sabi riyan, gawing goal ang pagbabasa ng Biblia at sikaping makatapos ng isang kabanata araw-araw. Mag-research pa tungkol sa nabasa mo at na nakakuha ng interest mo. Tingnan din kung makakatulong iyan para matularan mo kung paano mag-isip si Jesus kapag napaharap ka sa mahihirap na sitwasyon. Hanggang dito na lang yung bahagi ito. Makinabang yung mga kabataan na mamaya marahil pwede pa natin pag-usapan yan sa labas. Maraming salamat, Brother Santiago. Ngayon, dadako na tayo sa sunod na may bahagi. Ito yung pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ating tawagin si Brother Carlo Barin. Magandang gabi sa inyo lahat muli mga kapatid. Simulan natin yung pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia para sa linggong ito. Last week ay natalakay natin yung ulat tungkol kay Pablo at kay Timoteo. Ngayon naman ay sisimulan nating talakayin yung ulat naman tungkol kay Juan. Dito sa aral 102 ang paksa, ang pagkisiwalat kay Juan. Simulan natin yung pagbabasa ng mga parapo at pagtalakay nito, pakisuyan natin si Brother Kayubit. Habang nakabilanggo si Apostol Juan sa isla ng Patmos, 16 na magkakasunod na pangitain o larawan tungkol sa hinaharap ang ipinakita sa kanya ni Jesus. Inihayag ng mga pangitaing iyon kung paano mapapabanal ang pangalan ni Jehova, kung paano darating ang kaharian niya, at kung paano matutupad sa lupa ang kanyang kalooban gaya sa langit. Sa isang pangitain, nakita ni Juan si Jehova na nakaupo sa kanyang maningning na trono sa langit at nakapaligid ang 24 na matatanda na nakaputing damit at may gintong korona. May mga sinag ng liwanag at dagundong ng kulog na nagmumula sa trono. Ang 24 na matatanda ay yumuyukod at sumasamba kay Jehova. Sa isa namang pangitain, nakita ni Juan ang isang malaking pulutong mula sa lahat ng bansa, bayan at wika na sumasamba kay Jehova. Ang kordero, si Jesus, ang nagpapastol sa kanila at umaakay sa kanila sa tubig ng buhay. Nang bandang huli, sa isa pang pangitain, nagsimulang mamahala si Jesus bilang hari sa langit, kasama ang 24 na matatanda. Sa sumunod na pangitain, nakita ni Juan na nakipagdigma si Jesus sa dragon, na si Satanas at sa mga demonyo nito. Pinalaya sila ni Jesus mula sa langit at inihagi sa lupa. Pagkatapos, nakita ni Juan ang kordero at ang 144,000 na nakatayo sa bundoksyon. Nakakita din siya ng anghel na lumilipad sa ibabaw ng lupa at nagsasabi sa mga tao na matakot sa Diyos at papurihan siya. Sa sumunod na pangitain, naganap ang digmaan ng Armageddon. Sa digmaang iyon, natalo ni Jesus at ng kanyang hukbo ang masamang sistema ni Satanas. Sa huling pangitain, nakita ni Juan na nagkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa langit at sa lupa. Si Satanas at ang supling niya ay tuluyang napuksa. Pinabanal ng lahat ng nasa langit at lupa ang pangalan ni Jehova at siya lamang ang sinamba nila. Maraming salamat. Ang tanong natin, ilang pangitain ang nakita ni Juan? Dito kay Cham Cham. 16 po. 16, ano? Tama. Napakaraming pangitain na na nakita ni Juan. At tungkol saan itong mga pangitain na ito? Sister Serdan? Inihayag ng mga pangitaing iyon kung paano mapapabanal ang pangalan ni Jehova at kung paano darating ang kaharian niya at kung paano matutupad sa lupa ang kanyang kalooban kaya sa langit. Tama po. Next ba nating nagtataas ba si Lucas?
Yun po yung mga pangitain para sa hinaharap. Okay, maraming salamat. Nice ba nating banggitin yung ilan doon sa mga pangitain na yon ni Juan? May mga ilang nabanggit dito sa ating Aral 102 na tinatalakay. No? Sister Lara. Sa isang pangitain po, nakita po ni Juan si Jehovah na nakaupo sa kanyang maningning na trono sa langit at nakapaligid po ang 24 na matatanda na nakaputing damit at may gintong korona. Tama po. No? Meron pa? Sister Jo. Sa sumunod na pangitain din po, nakita ni Juan na nakipagdigma si Jesus sa dragon na si Satanas at sa mga demonyo nito. Pinalayas po sila ni Jesus mula sa langit at inihagis sa lupa. Tama, no? So, isa rin yun. Ano? Sister Lusong. Sa isa pa pong pangitain, nakita naman po ni Juan yung isang malaking pulutong mula sa lahat ng bansa, bayan at wika na sumasamba kay Jehovah. So, merong nakita dito ni Juan yung yung dalawang grupo, no? Yung 24 na matatanda na kasama ni Jesus at saka yung malaking pulutong. Doon sa kasunod na tanong natin, ano ang gagawin ni Jesus sa panahon ng digmaan ng Armageddon? Ano daw yung gagawin ni Jesus sa panahon ng digmaan ng Armageddon? Sister Calara. Pangungunahan ni Jesus ang hukbo ng langit upang talunin at puksain ang masasamang sistema ni Satanas sa Armageddon. Tama, no? Yan yung gagawin ng ating Panginoon Jesus, sa digmaan ng Armageddon. Nais natin komentuhan itong Genesis 3:15. At iugnay natin dito sa ating tinatalakay ngayon ng mga pangitain na nakita ni Juan. Anong kaugnayan nito? Genesis 3:15. Sister Barin? Ito po yung pinakaunang prophecy sa Biblia na mababasa natin. Sabi dito, dudurugin ng binhi ang ulo ng serpente. At dun sa Apokalipsis, dito po sa tinatalakay natin, nakita natin mismo nakita mismo ni Juan kung paano ito matutupad. Kaya makikita po natin na mula Genesis hanggang Apokalipsis ay iisa ang layunin ng Diyos na Jehovah at siguradong matutupad ang lahat ng yun. Okay, maraming salamat. Brother Alburo, may karagdagan pa. Yung pagsugat sa sakong, natupad na yon sa kay Jesus. Nang mamatay si Jesus at buhayin muli. Kaya hindi deadly, sa sakong lang eh. Pero itong pagdurog sa ulo ni Satanas na Diablo, yun ang inihintay natin. Tama po, no? At yun yung pinakita kay Juan, sa pamamagitan ng isang pangitain. Bilang karagdagan lang, saan ipinakita kay Juan itong mga pangitain nito at ano yung kalagayan niya? Sister Ursal. Nangyari ito habang nakabalanggo siya sa isla ng Patmos. Tama, no? Yan. Kaya dito sa ating pinag-aralan sa Aral 102, ano ang matututuhan natin sa ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sige po, sis, pakisuyo po. Pia. Si Jehovah ang kataas-taasang Diyos na tiyak na magpapabanal sa kanyang pangalan at magdadala ang kayapaan sa buong lupa. Salamat po. Meron pa kay Sister Banikid. Itinuturo din nito sa atin na ang Diyos na Jehovah ang talagang may ganap na kontrol sa mangyayari sa hinaharap at titiyakin niya na ito ay matutupad sa takdang panahon niya. Kaya tinutulungan tayo nito na manatiling tapat ngayon dahil alam natin na
malapit ng wakasan ni Jehovah yung masamang sistemang ito ni Satanas. Tama po, no? Magandang punto po yan. Yung kasunod na tanong natin, anong praktikal na mga aral ang matututuhan natin mula sa ulat na ito? Anong praktikal na mga aral? Sister Cho. Habang nakabilanggo po si Juan, ang mga pangitaing kanyang nakita ay tiyak na nagpatibay po sa kanya. Kaya naman ipinapakita po nito na kapag mabigat ang ating mga pinagdaraanan, hindi po tayo dapat mag-focus sa kasalukuyang sitwasyon natin, kundi doon po sa mga pangako ni Jehovah. Ang pagtitiwala po sa mga pangakong iyon ang nagbibigay sa ating ng lakas na manatiling tapat hanggang sa wakas. Okay, maraming salamat. Meron pa, Sister Barin? Hindi man po tayo binibigyan ni Jehovah ng mga pangitain, pero gamit yung Bible, nababasa po natin yung mga hula niya na pwedeng makapagpatibay sa atin kapag nasa loob tayo ng problema, katulad ni Apostol Juan. Salamat. Tapos yung huling tanong natin, paano maisasabuhay ang mga natutuhan pagdating sa pamilya, kongregasyon o ministeryo? Paano daw natin maisasabuhay yung mga natutuhan natin? Pagdating sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo. Sister Fria. Sa kongregasyon po, may mga kapatid tayo na may edad na, may sakit, o kaya nakakulong at malamang nalulungkot sila dahil nalilimitahan sila sa paglilingkod. Pero pwede po natin silang patibayin at ipaalala yung account na ito tungkol kay Juan, kung saan kahit may edad na siya at malayo sa mga kapatid, ginamit pa rin po siya ni Jehovah para sa mga layunin niya. Okay, maraming salamat. No? And nice din natin komentuhan yung pangalawang larawan dito sa ating aral. Sino gusto magbigay ng komento dito sa larawan? Ano yung nakikita natin dyan? Sino-sino yung mga nandyan, mga kapatid? Ayon dun sa pagkakalarawan ni Juan, sa isang pangitain. Sige po, Brother Alburo. 144,000. Tapos yung Kordero sa Jesucristo. Magkakasama sila. Nakaharap sila sa trono ng Diyos na si Jehovah. Okay, maraming salamat po. Tama, no? Nandun sa likod, ang Diyos na Jehovah, no? Nandun sa pinakataas. Tapos, makita natin, tama yung nabanggit, no? Yung 144,000 kasama yung Kordero, ang ating Panginoong Jesus. Okay, so marami tayong natutunan mula dito sa aral na ito. May kinalaman doon sa mga pangitain na nakita ni Juan habang siya ay nakabilanggo sa isla ng Patmos. No? Ngayon, dito tayo sa susunod na aral, aral 103, dumating nawa ang kaharian mo. Nangako si Jehovah, wala nang iiyak, masasaktan, magkakasakit o mamamatay. Papahirin ko ang bawat luha sa kanilang mga mata. Lahat ng masasamang nangyayari ay malilimutan na. Inilagay ni Jehovah sina Adan at Eva sa hardin ng Eden para mamuhay ng payapa at masaya. Sasambahin nila ang kanilang Ama sa langit at magkakaroon sila ng maraming anak na titira sa lupa. Hindi nagbago ang layunin ni Jehovah kahit na sumuway sa kanya sina Adan at Eva. Sa aklat na ito, nakita natin na lahat ng pangako ng Diyos ay natutupad. Ang kaharian niya ay magbibigay ng maraming magagandang pagpapala sa lupa, gaya ng ipinangako niya kay Abraham. Malapit nang mawala si Satanas, ang kanyang mga demonyo at lahat ng masasamang tao. Lahat ng matitirang buhay ay sasamba kay Jehovah. Hindi na tayo magkakasakit o mamamatay. Sa halip, araw-araw tayong gigising ng malakas at masaya. Magiging paraiso ang lupa. Ang lahat ay kakain ng masasarap na pagkain at magkakaroon ng sariling bahay. Magiging mabait ang mga tao, hindi malupit o marahas. Hindi na matatakot sa atin ang mga hayop. At hindi na rin tayo matatakot sa mga ito. Napakasaya kapag binuhay muli ni Jehovah ang mga patay.
Sasalubungin natin ang mga tao noong unang panahon gaya ni Abel, Noe, Abraham, Sarah, Moises, Ruth, Esther at David. Tutulong sila sa atin para gawing paraiso ang planetang lupa. Napakaraming gawain na pwede nating ma-enjoy. Gusto ni Jehovah na nandoon ka. Napakarami mo pang malalaman tungkol sa Kanya. Sikapin natin araw-araw na maging mas malapit kay Jehovah ngayon at magpakailanman. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Kayubit, sa iyong paglilingkuran. Ngayon, tanong natin dito sa Aral 103. Ano-anong pagbabago ang gagawin ng kaharian ng Diyos sa lupa? Ano-anong pagbabago daw yung gagawin ng kaharian ng Diyos sa lupa? Sige, kay Sister Sarah. Yung pangako po ng Diyos na Jehovah sa Apocalypse 21:4 na wala nang iiyak, wala nang masasaktan, wala nang magkakasakit, tsaka wala nang mamamatay. Salamat, tama. Meron pa ba? Brother Banikid? Lalo na yung hindi na mangyayari yung karahasan na nangyari ngayon. Yung mga tao doon ay maging mabait na sila at lahat na nakatira doon ay sumasamba at pumupuri sa Diyos. Salamat po. Kay Cham dito sa harap. Magiging paradise ang earth. Tama, magiging paraiso na yung lupa. So, paano natin nasabi na hindi nagbago yung layunin ng Diyos na Jehovah? Bakit natin masasabi na hindi nagbago yung layunin ng Diyos na Jehovah? Sister Pambid? Sinabi ni Jehovah na nilayo ng Diyos na Jehovah kina Adan at Eva na punuin nila ang buong lupa ng mga taong sumasamba sa Kanya. At pagdating ng panahon ng pagbabagong puri sa pangalan ni Jehovah, matutupad iyon. Lahat na ng tao na titira sa lupain ay sama-samang sasamba kay Jehovah. Tama, Kaya muling makita natin na matutupad yung layunin ng Diyos na Jehovah para sa mga tao at dito sa lupa. Nais natin komento, mga kapatid, yung pangalawang larawan. Ano yung nakikita natin dito sa larawan? Sister Ursal? Dahil paraiso na ang lupa, mag-friends na ang tao at kahit na pinakamabangis na hayop. Tama po, Mapayapa na namumuhay magkasama yung mga hayop at mga tao. Meron pa ba kayong nakita? May napansin pa kayo dyan? Sister Barin? Na magiging totoo sa hinaharap yung mga salitang and they lived happily ever after. Dahil sa ilalim ng kaharian ng Diyos, aalisin ni Jehovah ang lahat ng paghihirap, kasamaan at kamatayan. Tama po. Brother Villamor? Makikita din po natin na kahit iba-iba yung mga lahi nila, nagkakaisa po. Tama, So, napakaganda ng buhay sa paraiso na ipinangako sa atin ng Diyos ni Jehovah. Doon sa kasunod na tanong, sino sa mga taong ikinuwento sa aklat na ito ang gusto mong makita sa paraiso? Si Lucas. Si Kuya Noe po, pag ang big ng boat niya. Si Noe, Ayan. Oo. Napaka-exciting ng mga magiging kwento siguro sa atin, ni Noe. Meron pa? Sister Pambid. Si Abel po, kasi bukod kay Jesus, si Abel yung pinakamalapit sa kasakdalan. Gusto ko pong makita ko nung itsura ng taong sakdal. Okay, Pwede rin. Sister Calara.
Sa akin si Abraham, dahil sa kanyang matibay na pananampalataya, gusto ko siyang makita at mas matuto pa mula sa kanya. Maganda rin yun, ano? Sa likod, kay Brother Gomez. Gusto kong makita si Pablo. Tiyak na marami pa akong matutuhan sa kanya. Okay, salamat. Meron pa ba? Sister Delgado? Si Noe po, gusto ko pong itanong sa kanya kung paano siya tinulungan ni Jehovah na pangalagaan yung mga hayop dun sa arka. Okay, salamat. Tabi na lang kayo ni Lucas habang kakwentuhan niyo si Noe. Meron pa? Sister Espejo. Gusto kong makita si Job kasi matindi talaga ang pagsubok sa kanya kaya pwede kong itanong kung ano yung nararamdaman niya nung pinagpala ng Diyos na Jehovah. Tama, no? Medyo matindi-tindi rin yung pinagdaanan ni Job. No? Sister Gaton. Gusto ko po makita si Jonas tapos tanongin yung experience po niya sa loob ng isda. Sabi ko na, hindi mawawala si Jonas eh. Paki-flash na natin yung, yung unang larawan. Sino yung makikita nyo dyan mga kapatid sa larawan kasama ng mga bata sa paraiso? Sino kaya yan? Tingnan natin kung mahulaan nyo kasi sino yan. Brother Gaton. Si Noe po, yan yung model ng arka yung ginawa niya. Oo, no? Tapos may mga hayop din doon sa baba, no? Yung mga isinakay niya doon sa arka. Mas malaki lang yung hayop kaysa doon sa arka niya. Okay. So, ayun mga kapatid, no? Very exciting na makasama natin sila sa paraiso at salubungin natin itong mga lingkod ng Diyos na Jehovah na nabasa natin yung mga experience mula dito sa aklat na ating tinalakay. No? Kaya meron pa tayong tatlong tanong dito. No? Ano ang matututuhan natin sa ulat na ito tungkol kay Jehovah? Brother Alburo. Bagaman hindi natin nakita talaga sa literal yung paraiso, hinihintay pa kasi natin ito eh. Pangako pa lang ito ng Diyos na Jehovah na dapat pagsikapan natin, na nanudoon tayo. Pagdating ng panahon na yan, na kung igagawat niya, ibibigyan na yung mga pagpapala niya. Kaya ang ating matutuhan dito, yung binanggit sa 4:8 ng 2 Korinto, ang isip natin, dapat nakapokus sa mga bagay na hindi nakikita. Huwag yung sa mata natin, nakikita lang natin kahit tayo ay doon nakapokus, hindi. Kundi yung hindi nakikita, yun ay walang katapusan yun. Kaya ibig sabihin, yung pangako ng Diyos na Jehovah, natutunan natin dito, ito ay hindi mabibigo. Okay, maraming salamat. Nice natin isama doon sa komento natin dyan yung Apocalypse 4:11. Sister Espinola. Matunan po natin na si Jehovah yung may lalang. Ang lahat ng bagay sa langit, sa lupa ay umiiral dahil sa kanyang kapangyarihan. Kaya walang nilalang na dapat nating sambahin o pag-ukulan ng papuri maliban sa kanya lamang. Okay, maraming salamat po. No? Brother Espejo? Sa 4:11 na pinapakita rito na ang Diyos ni Jehovah lang ang dapat nating sambahin kasi siya ang lumalang sa atin. Ibig sabihin, siya lang ang mamahalin at sasambahin natin at hindi tayo gagamit ng mga idolo, imahin o rebulto sa pagsamba sa Kanya. Tanging siya lamang ating sambahin. Okay, maraming salamat po sa punto na yan. Sister Lusong. Natutuhan ko din po na si Jehovah, hindi siya nagbabago. Kung ano yung layunin niya, gagawin niya pa rin yun kahit nagkaroon ng problema. Okay, maraming salamat. Anong praktikal na mga aral ang matututuhan natin mula sa ulat na ito? Anong praktikal na mga aral ang matututuhan natin mula sa ulat na ito?
Cabañas. Sister Cabañas. Matututuhan po natin dito na halimbawa mayroon po tayong problema, malungkot tayo, pwede po natin imaginein yung paradise kasi yung paraiso po ay full of positive things tsaka makakatulong po ito na para po magpatuloy tayo sa buhay. Gandang punto yan. Maraming salamat. Sister Cho? Habang hinihintay rin po natin yung katuparan ng pangako ng Diyos na Jehovah, meron din po tayong kailangan gawin sa ngayon. Yung una po, linang inyong mga katangiang gusto ni Jehovah, pasidiin yung ating pag-ibig at kagustuhang sundin siya, at ipangaral po yung tungkol dito. Kasi kapag ginawa po natin ito, mas magiging handa po tayong mamuhay sa ilalim ng kanyang matuwid na pamahala sa bagong sanlibutan. Maraming salamat. Okay, kaya nakita natin mga kapatid, no? O meron pa tayong isang tanong pala, no, sa dulo. Paano maisasabuhay ang mga natutuhan pagdating sa pamilya, kongregasyon o ministeryo? Paano daw maisasabuhay ang mga natutuhan natin pagdating sa pamilya, kongregasyon o ministeryo? Sister Bobares. Sa ministeryo po, maging masigasig po na magbahagi ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos para malaman din po nila na gusto silang makasama ni Jehovah sa paraiso. Okay, maraming salamat. No? Okay, so tiyak na marami tayong natutunan mga kapatid dito sa ating pag-aaral ngayong gabi. Natapos natin yung dalawang aral, 102 and 103. Pero sa totoo lang, hindi lang yun yung natapos natin. Ano? Natapos na natin yung buong aklat na mga aral na matututuhan mo sa Biblia. No? Ito na pala yung huling pag-aaral natin dito sa aklat na ito. No? So, napakaganda nung natapos natin na aklat. Nagkaroon tayo ng malinaw na overview doon sa nilalaman ng Biblia. At tinulungan din tayo ng publikasyon nito na makita na yung Biblia ay isang aklat tungkol sa mga totoong tao. Mga tao na sumunod kay Jehovah at may mga tao na sumuway din sa Kanya. Tapos nakita natin kung anong mga aral yung matututunan natin mula dito. So next week, sisimulan natin yung aklat na lakas loob na lumakad kasama ng Diyos. Kaya paghandaan natin, basahin natin ng patiuna ang aklat na ito at maging handa tayo doon sa ating susunod na pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Maraming salamat, Brother Barin, sa pangangasiwa ng bahaging iyon. So, mabilis na tapos mga kapatid yung pagpupulong natin sa gabing ito. Pero meron ba kayong pinahalagahan o natutunan sa pulong natin sa araw na ito? Sige, si Sister Ocfemia. Doon po sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, malago at namumunga sa kapanahunan ang puno na nakatanim sa daluyan ng tubig. Ganon din po tayo kung patuloy tayong nalulugod at sumusunod sa mga kautos. Mananatili po tayo sa proteksyon at pangangalaga niya. At dahil hindi po natin maiiwasan, makakaranas tayo ng mga tagtuyot o mga suliranin, makaka-recover tayo dahil tutulungan po tayo ni Jehovah sa maraming paraan. Maraming salamat. Meron pa mga kapatid? Sige, si Sister Moscosa. Sa CBS po sa Aral 102, tunay na makapangyarihan po yung Diyos na Jehovah dahil kayang-kaya niyang gawin kung ano yung naisin niya sa paraang hindi po maabot ng ating kaisipan. Kayang-kaya niyang makipag-usap sa pamamagitan po ng mga pangitain noon sa kanyang mga lingkod kagaya ng nangyari kay Juan. Nagbago man po yung generation dahil ngayon social media na po yung isang paraan ng komunikasyon pero kaya pa rin po mag-adjust ng organisasyon ni Jehovah sa ngayon gamit yung modernong teknolohiya. Mas mabilis na po makapaghatid ng mensahe ng kaharian sa lahat ng tao gamit po yung mga publications, track at iba pa. Ayan, maraming salamat. So nakita natin ano ba yung mga natutuhan natin sa gabing ito. Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, naging malinaw sa atin na kung kanino tayo dapat magtiwala. Magtitiwala tayo sa Diyos na Jehovah.
At naging malinaw din yung sagot dun sa tanong na bakit masasabi natin nagtitiwala tayo kay Jehovah kapag sumusunod tayo sa mga nangunguna sa organisasyon niya. Alam natin na si Jehovah ang nag-atas sa mga nangungunang iyon. At gayon din, sa pamumuhay bilang Kristiyano, naging maliwanag sa atin, lalo na sa mga kabataan, kung saan tayo makakakuha ng mapagkakatiwalaang payo. Walang iba kundi sa salita ng Diyos, ang Biblia. At doon sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia, nakita natin yung mga mangyayari sa hinaharap. Ayan. So ano naman yung aasahan natin next week? So next week naman, sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, yung temang gusto ni Jehovah na manumbalik ka. Tatalakayin niyan. Sasagutin naman yung tanong na bakit masasabing si Jehovah ang dakilang magpapalayok? At gayon din sa pamumuhay bilang Kristiyano, paano ka manunumbalik kay Jehovah? At gaya nung nabanggit kanina, doon sa pag-aaral sa kongregasyon sa Biblia, doon na tayo sa bago nating aklat. No? Lumakad, lakas loob na lumakad kasama ang Diyos. Kaya dito natin tinatapos mga kapatid, yung ating mga pagpupulong. Tayo ngayon ay muling aawit kung angkop po sa inyong kalagayan. Buksan natin yung ating aklat awitan sa awit 22 na may temang Dumating nawa ang kaharian. Halaw sa Apokalipsis 11, 15, 12 at 10. At papakisuyan natin si Brother Francia sa pansarang panalangin. Kung tayo po ay handa na, tayo po ay umalinsabay sa pag-awit.